Welcome guys sa aking channel. Ngayon gagawa tayo ng kimchi. Ito guys ang paborito ng mga Koreano. Ito ay kanilang appetizer. At ang ating Chinese cabbage, luya, bawang, ang ating sibuyas, 4 na piraso, at ang ating carrots o radish kung meron kayo, at ang ating spring green onion leaves. Kakailangan natin siya guys ng asukal. So ang preferred dito guys is yung brown, at ang chili powder gamit na. Mas maganda guys kung yung kutsukaru galing Korea para yung texture niya, makuha niyo yung texture niya na mapula-pula siya. At ang ating sticky rice. Okay, dito sa Brunei pulot ang tawag na sa sticky rice. Okay, so umpisa natin guys. Ito guys, ito ay 1,040 grams, so 1 kilo guys. Okay, ito guys pag pang maliit gawa, pang bahay consumption lang, is pwede na po natin siyang gayatin kaagad. Okay, unlike sa Korea guys, since nakapagtrabaho tayo ng 8 years, yung mga ajuma doon is nakita kung paano sila, nakita ko mismo kung paano sila kimchi. Ang ginagawa lang nila guys is hinahati dito. Pag nahati na nila, yan, ilulubog na nila sa tubig na may asin. Okay, pero ang gagawin natin guys, dahil pang 1 kilo lang tayo at pang consumption lang natin sa bahay, is gagayanan natin siya kagad. Okay? Sorry, it's DJ. Okay, next guys is lalagyan natin siya ng refined na asin. Ito guys is 250 grams. Lagay tayo ng 200 grams na asin sa ating Chinese cabbage. At mas maganda kung ito sana ay nakalubog. Lubog natin. Okay guys, dagdagan natin siya ng tubig. Malit ang aking lalagyan. Supposed to be yung level ng tubig is level din ng ating cabbage. So mas madaling i-absorb ang asin. Okay guys, ito guys in 1 hour guys, nakaumbok siya, magiging kalahati na lang siya. Okay, in 1 hour. Kaya damihan natin ang asin, huwag kayo mag-alala, dito maalat. After this, hugasan natin siya, isad-asahin natin guys. Sunod natin yung mga sangkap niya. Sorry, it's DJ. Yung ginger guys is hindi siya optional guys ha. Dapat meron siyang ginger talaga. Okay, meron ko sa akong kakilala na ayaw ng ginger, kaya every time nagagawa siya ng kimchi is hindi siya naglalagay ng ginger. So kasama to guys. Okay, ayan guys, bawang pa. Lalagay pa tayo ng bawang. Okay. Okay guys, ito na yung 3 butil ng bawang. Lagyan natin siya dyan. Okay. Napuno siya. pala guys, gagamit tayo ng patis dito, fish sauce.
meron akong panukat guys para hindi maalat. Ito ay 80 ml hanggang 80 ml siya. So karga na rin. Gawin natin siyang 100 ml. Okay guys, ang puno niya 100 ml. So yan ang nabawas natin. Ito ang 100 ml. Dito natin siya ilalagay guys. Okay, yan ang pinakatubig. Pag blender natin magmimix siya. Ito, tatakpan natin siya. Sa mga walang blender guys, pwede natin siyang ito guys, gamit ko papayuhin natin siya. Okay, guys, next hiwalay natin to. Yung ating sticky rice, kailangan natin ng 2 cup na ganito. So bali 200 ml. 1 2 at isang basong tubig. Haluin lang natin to guys, then lutuin natin siya sa mahinang apoy. One time guys, tinanong ko yung mga co-worker ko na mga Koreano before kung bakit paborito nila ang kimchi. Ang sagot nila is dito sila nakasurvive during the war, at kahit ang kanilang presidente ay kumakain din ito. Okay guys, at this point paluto na ating sticky rice. At after nito, ilalagay na natin ating mga sangkap like ang dinikdik na or kung may blender, i-blend pa natin ang dinikdik na sibuyas, bawang at luya with fish sauce. At ito na guys yung ating hiniwan na dahon ng sibuyas with carrots, at maglalagay tayo ng brown sugar guys. So 100 ml para ma-neutralize niya ang kanyang anghang. Okay, usually sa Korea peras po linalagay nila. At ito na yung ating chili powder. Ito gagamit ako ng 100 ml at ito bali 120 ml ang gamit ko guys. So it's up to you kung ang 80 o 70 lang gagamitin nyo, dahil ito guys ako ang kakain, gusto ko ng manghang. So i-mix lang po natin ito, at pwede natin i-mix ang ating kimchi. So ito na yung ating kimchi guys. After 1 hour ito na siya. So tatanggalin natin yung sabaw niya at hugasan natin maigi para matanggal ang alat guys. Okay, remember, di natin kailangan yung asin. Gaya ng nasabi ko na, sa Korea overnight nila binawad ang kanilang Chinese cabbage. At ready na guys, i-mix na natin yung ating paste na ginawa. Siya nga pala guys, requested ang video na to ng aking family sa Pilipinas. Gusto nilang subukan magbenta, malay natin kung magpubong siya. So ito guys, kanina puno siya umaapaw, ngayon mahigit sa kalahati na lang siya. So i-mix na natin siya at ready to eat na siya guys. Pero mas maganda kung i-freeze natin siya. So ang gagawin natin guys, i-mix lang natin siya at kakamayin ko na to. Ngunit kung pang komersyo, dapat naka-gloves tayo guys. Okay, dahil take note guys,
ang ating customer ang siyang bubuhay sa atin kung pang-komersyo po ito. Sa Korea nga pala guys, nakita ko rin ang actual na paggawa nila dahil yung mga landlady na natiran ko doon is gumagawa sila, pagkatapos na magbibigay sila. So from them natuto ako by observation. Ito na, kakamihan natin siya guys. Okay, so pag-komersyo nagaglab sila kaya na nakita nyo sa picture. Okay, so pagkahalo nito guys, ilalagay natin ito sa surfing ball. Kung gusto natin magbenta, pwede rin po. May kamahalan po dito dahil nakita ko rito sa meron po ditong Korean mark at ang 1/2 kilo is $10. So dito nga pala nila ni-install guys ang kailang mga nagawang kimchi para pagdating ng winter na pahirapan na sila magtanim ng Chinese cabbage, meron silang kakainin. So ang lamig nga pala guys, umabot ng -15 doon. At kung summer naman, meron silang chiller fridge intended na imbakan ng kanilang kimchi. Ganun nila kamahal ang kanilang kimchi guys. Ang pag-imbak na pala nito guys is i-freeze po natin siya para tumagal siya. Ang kaya niya hanggang 3 months. Ngunit kung naka-chiller lang po ito, within 1 month, aasim na ang kanyang lasa. Ilipat po natin sa lagayan at i-freeze po natin siya. Kung nagustuhan niyo ang aking video, maaari niyo po akong i-follow magitan ng pag-click ng subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa panonood. Until then, thank you and God bless.